Bago ka mag-epal dyan bro, mambabarbero muna tayo. Welcome pala sa episode 4 ng Project Sexy. Pag-usapang quality at affordable na pork, may isang brand ang laging bida sa usapan. Yes bro, ang super reliable na SR Santur Fork. Wala pang binigo. Lahat ng klase ng MTB may pork sila para doon. Simula sa pinaka low end na laging kasama ng mga budget built bike hanggang high travel porks. Pag ibinida mo na budget build lang ang balak mo, expectation talaga dyan Santur Fork ay kakabit mo. Lalo kung exi-bike. Kung ako naman ang tatanungin, kontento na rin naman ako sa Santur Fork. Una pa sa first ng listahan. Naging medyo komplikado lang ang fork hunting ko dahil sa specs na trip ko. Ang hanap ko kasi 29er, boost at tapered, tapos 32 o kaya 34mm stanchion. Preferably 34. Then 120mm na travel. First choice ko Santur Axon. Pangalawa naman Radon 34. Last option ay XCR34. Yung pamosong Santur Fork na Epicson wala sa listahan ko. Hindi kasi pasok yung specs niya. Pwedeng gawan ng paraan pero ayoko. Doon sa mga una ko nabanggit, okay lang din naman pala kung 32mm lang ang makuha. Wala lang talaga matsyempuhan. Medyo naging cool lang ako sa fork hunting. Chill lang. Naghihintay ako ng seller na papayag sa terms. Ang bala ko kasi, dapat may isang pyesa sa build ko na babayaran ko ng hindi biglaan. Either fork or group set. Nagtataka nga rin ako na wala masyado nagbebenta ng second hand na Santur fork ngayon, katulad ng specs na hanap ko. For keeps siguro talaga ang Santur. Ilang linggo din akong hanap ng hanap pero wala talaga. Kung hindi naman issue ang pera, Fox 34 or Rakshak Seed sana ang trip ko. To cut the story short mga bro no, nauwi ako sa Marzocchi Bomber Z2. Surprise! Bakit ito? Nakakita kasi ako ng good deal sa Shopee via SPay later. 12 months to pay bro, 0% interest, mahirap tanggihan. Sorry sa mga na-disappoint, pero pas muna tayo sa Santur ngayon. Going back to unboxing, kapag sinabing unboxing ng fork tapos nakabox, 95% hindi Santur fork yun. Buksan na natin. May extra pa karton si seller. Goods na goods. Ganito din ang pagkakabalot ng manual ni Fox. Tapos kasama din yung volume spacer at star nut. Yung mismong fork, bukod dun sa plastic na kasama naman talaga, dinagdagan pa ni seller ng extra bubble wrap. Safe na safe talaga ang fork. 10 stars ka dito sir. Eto, ilabas na natin. First time kong gagamit ng Marzocchi. Basta ang alam ko, under din sila ng Fox. So eto na yung fork. Z2 yung model na kinuha ko. 120mm ang travel. Tapos matte black na may red decals. Goods din sana yung red na Marzocchi fork pero hindi available eh. Ang angas nitong letter M na arc. Ito lang ata yung fork na may ganito. Kilatisin pa natin. Makinis naman. Bagong bago. Mabilis ang inspeksyon, makikita agad na quality. Nakaprint sa likod ng lowers yung recommended PSI base sa weight ng rider. May sticker din sa crown para sa pag-register online ng fork. Tapos may suspension lockout. Firm and open na nakalagay. Common ata talaga tong ganito sa XC-Fork, pang-ahunan. Yung damper na gamit ng Marzocchi, rail ang tawag, i-google nyo na lang. Sa kabila naman ay yung hanginan. Tapos sa ilalim ay yung rebound adjust. Simple lang siya ito, no? Rektahan na, konti lang ang pipihitin. Tapos yung axle may print ng Fox. 34mm pala ang taba ng stanchion nito. Ang bigat ay naglalaro sa 2 kilo. Adjustable din ang travel nito hanggang 150mm pero kailangan ng shaft. Naisip ko nga, pwede kong ilipat sa trail bike itong mga pyesa ko. Konting adjust lang. Hehe. So masaya ba ako na Marzocchi ang tinidor na gagamitin ko? Oo naman no, pero mas masaya ako na nakuha ko to na 12 months to pay. Hindi masyadong masakit sa bulsa. Sa mga nakagamit na ng ganitong fork, anong masasabi nyo? Goods ba ang performance? Maganda ba lumaro? Suwabe ba sa trail at ahon? Comment nyo naman. Like and follow for more. Konting unboxing pa, makukumpleto ng pyesa at tatayo na ang Project Sexy natin. Let's go!